sa video na to. Ayan, so ano yun ate? Teka lang. We will do a super cheap street food tours probinsya ng Cebu. 4 pesos siomai, cheers. Maghahanap tayo ng mga mura. Ang mind-blowing lang dito, itong malaking Shanghai na to, na punong-puno ng karne, 5 piso lang. Pang estudyante. Sobrang cheap nga talaga kasi 30 pesos, may meal ka na. Pang masa. Unlimited sauce, unlimited rice, 60 freaking 9 pesos lang. At higit sa lahat, masasarap na Cebuano street food. Oh Cebu, it's nice to be back. Ready ka na ba? Tsura! Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa tipid pero masasarap na street food. At dito sa Cebu, di mapagkakaila na sobrang daming choices na pwedeng pagpilian. Ngayong araw, I'm on a mission to find some of the best and unique super cheap street food ng probinsya ng Cebu. Okay pare, isang magandang mainit na araw dito sa Sambag Uno, dito sa Cebu. At ngayong araw, nandito tayo sa isang area kung saan sobrang daming estudyante. Hi Idol, halika! How much do you earn a month? Ibang video pala yun. Sorry. Hi Idol Steve, halika dito. May tatanong ako sa'yo, Paps. Ngayong araw, ano yung area na to? Okay, nandito tayo sa Sambag Uno sa may Aznar Road, malapit sa Southwestern University. Okay. So pare, kasi ngayon, may challenge ako sa sarili ko. Maghanap ako ng mga super cheap street food around this area. Sa tingin mo ba makakamit ko yun? Ito yung perfect spot na napuntahan mo. Ang daming mga mamurang pang-estudyante ng mga street food pagkain at other pagkain dito. Anyway, Paps, proceed tayo ng unang super cheap street food natin dito sa Cebu. Pare, meron ditong pinipilahan, pinagkakaguluhan, nagtitrending at legendary na proven shop dito sa Cebu. As in, ang dami estudyante. I mean, pila-pila, bulko-bulko. Pagkatapos ng isang grupo ng estudyante, meron na namang another batch ng estudyante na pupunta para lang tikman yung kanilang fried chicken proven. Look at this. So, okay. So, ito yung proven natin. Tapos may puso tayo dito. So, gagawin natin dyan. Lagyan natin ng manghang na suka at konting sweet sauce. I mean, kung anong lasa ng province sa Manila, ganun lang din dito, malutong. Ay, konting chewy na siya. I mean, the flavoring ay nagagaling to sa sauce. So, meron kang konting tamis, may konting sourness ka rin, may konting anghang. Tapos yung suka nandun din. Sobrang cheap nga talaga kasi 30 pesos, may meal ka na. 20 pesos, 10 piso yung puso. So gawin ko, kuha ko ng puso. Kuha tayo ng proven. Yung puso, tsaka yung suka, pwede mo nang ulamin eh. Yung mismong puso, malasa na rin. I-imagine ko tuloy paano ako naging estudyante o dito sa Cebu. Panigurado, after namin bumaksak sa quiz. Pero hindi ako bumabaksak. Pero kaya medyo bad trip kami. Ito yung perfect na sasalo ng stress namin. Isa pa. Anyway pare, marami pang pwedeng food trip dito. Hanap tayo ng next cheap street food dito sa Cebu. Okay, next. Meron tayo ditong isang motor. Pero ang nakapatong dyan ay tinatawag na Salbaro. Ito ay isang favorite Cebuano local street food. Tama ba ate? Ang Salbaro ate, saan po gawa yan? Gawa sa kasaba. Kasaba. So dinurog siya. Dinurog. Tapos prinito. Hindi, inano pa sa tubig, in-steam. In-steam sa tubig pa. Tapos doon mo na sa ibiprito. Ano pangalan niyo ate? Arlene. Ate Arlene, magkano ang isang Salbaro? 15 pesos. Mas mahal pa yung tricycle namin papunta sa village namin kaysa dito sa Salbaro na to. Sige ate, order ko isa. Ayan, so kumukuha siya. So itsura niya, para siyang taco na naka-flat. Ayan, so ano yan ate? Teka lang, may dinudukot dito si ate. Ano yan? Okay. Ano yan lalagay dito? Okay. Kala ko ate, anong... chocolate. So may chocolate pa, sige. So yan lalagyan niya ng... Yun. Nice. So, ito na yun. Ate, pwede ko nakain. So, may chocolate yan. Shout out sa mga OFW na taga Cebu. Panigurado ng kabataan nyo, kinakain nyo to. Tikman natin to Salbaro. Cheers! Parang nakaka-addict to kainin natin. No? Parang
This is like a perfect combination of saltiness and sweetness. Kasi yung texture niya, manipis na malutong lang din talaga. Parang alam mo nung kung bata ako, siguro mga 5 makakain ko nito. That's nice. Yung chocolate niya, actually, parang siyang sweet sugar lang din talaga na tinunaw eh. Parang na-imagine ko, pwede ito ilagay sa ice cream, pwede ilagay sa, ewan ko, sa kahit anong malamig na pagkain. Perfect merienda. Pag alas 4, panigurado, perfect partner nito, tang orange juice. Di ko lang alam, tama ba ate? Mga ganun. Ilan na ubos niya kada araw? 100. Handa mo na ako. Marami na rin. Anyway, Pops, mukhang mauubos ko na to. Hanap tayo ng next super cheap street food. Thank you, Ate Arlene. Ay, bibingka. Ay, may dalawa. Isang malaki. Magkano yung malaki? 20, sir. Yung maliit. 10. 5. Kunat. Ako kunat. Nyogo. Okay, next food trip natin. Meron tayo dito. Ate, magkano yung pinakamaliit na bibingka? 5 pesos, sir. 5 pesos par, 5 piso. Meron ka ng maliit na bibingka. Pero, bibili natin parehas. Ate, isang maliit, isang malaki. So makikita mo dito, merong isang malaking mechanical na pugon. Diyan pa rin yung pinaka-oven nila. So nilalagay dyan yung bibingkang bigas. So meron siyang bigas, meron siyang asukal, tapos meron din siyang nyug. Nasa sold out nyo? Sold out yan? 5 kilos. Lahat. 5 kilo lahat. Okay, so makikita mo, may dalawang klase tayo dito ng bibingka. Ito yung small, kiddie size, at ito yung 20 na pang-adult. Alam mo yung tsura niya, hindi siya mukhang bibingka, mukha na siyang muffin. Sige, tikman natin. Cheers! Pinaka-top layer niya, toasty, crunchy, as in malutong talaga. And then may parang nag-caramelize na sugar na. And then yung nyog nandun, yung pinaka-bread natin, yung pinaka-bibingka natin, fluffy, soft, parang siyang tinapay lang, you know? Feel ko kumakain ng puto. Alam mo, nagigets ko eh. 5 piso, parang 3-biter lang. Kung order mo na 5 piso, o order ka na rin ng 20 pesos. Kasi bitin yun. Tikman natin ito malaki. Feel ko parang siya naman lasa nun. Iba lang yung laki niya. First time flavor siya. Alam mo, hindi lang din siya overly sweet eh. Saktong-sakto lang din. Yung pinakamaganda sa kanya, yung smoky flavor niya, note na noot. Anyway, Pops, lalong maraming dumarating na estudyante. Hanap tayo ng next super cheap street food. Next food stop natin, meron tayo ditong fried chicken, pero hindi lang to basta fried chicken dahil unlimited sauce, unlimited rice, 60 freaking 9 pesos lang. Tama ba, Idol? 69 pesos only. 69 pesos only. So ito na yan. So ito, jumbo chicken to, Miss Dayan. 250. 250 lang yan. 1 kilo and 1 gram. Okay. So sariling recipe lang yan. Home style. Pero kung gusto natin orderin dito, syempre naghanap tayo ng mga mura, pang estudyante, yung 69. So, paano po to? Pili lang ako ng parting gusto ko? Yes. Pipiliin ko, syempre. Ito, Thai part na lang ako. Okay pare, so unlimited rice to. Magsawa ka sa kanin, pero nakarami na ako ng pagkain ngayon, so hindi na ako magkakanin. Na-intrigue ako sa fried chicken nila, tapos yung sauce. Sige, tikman natin tong fried chicken. Mainit pa. Sobrang init. Malutong, the juices nandun, well marinated. Kung anong gusto mo sa isang klasikong Filipino style fried chicken, yun na yun. Gusto ko i-try itong barbecue sauce nila. Panalo. Panalo yung barbecue sauce. Alam, medyo matamis siya, pero hindi. Nasa smoky hickory style, parang flavor siya. And then may anghang din ng konti. For 69 pesos, isipin mo kunyari nagkanin ako, tapos ilang cups din yun, sulit na rin. 69, kasi laki na rin ng manok nila. Puro kong tiga Southwestern University ako, panigado, sulit na sulit ako dito dahil ang daming mga murang pagkain sa area nila. Anyway, isa pang aga tayo. Okay,
Okay, next. Tirik na tirik yung araw dito. Pinapawisan yung mga estudyante. Pinapawisan na rin ako. Kaya kailangan mag-coolers muna tayo. Isa to sa sikat na dessert shop sa buong Cebu. Look at this. Look at this. Halo-halo. Special to. So, may nakita akong mais, ube ice cream, may slices ng karne ng nyog, may cereal tayo dito. Tapos, ang pinaka-special dyan, dito sa Cebu, yung mismong yelo nila ay may halong gatas na rin. Para siyang ice candy. Kanina, parang nasa 80 degrees Celsius yung init ng katawan ko. Ngayon, bumaba na ng lamig. Ang refreshing nun. I mean, you have the super milky, creamy. Na parang ice candy na nga yung texture niya. And then there's so many layers of flavor and texture. Yung gulaman, yung ube ice cream, yung nyog, yung cereal. Alam mo, to be honest, I'm not a fan ng halo-halo na traditional. Yung sobrang daming sahog. Ito, perfect na sa akin to. Extra texture nung crunchiness ng cereal natin. Nagpapadagdag. Sarap sa buong halo-halo. Bago pa maubos to, harap tayo ng next cheap street food. Okay, panibagong araw pero tuloy-tuloy pa rin natin super cheap street food tour dito sa Cebu. Meron tayo ditong iba't ibang fried goodies. Specifically, may dalawang klase tayong lumpia. Isang lumpiang toge, isang lumpiang Shanghai dito sa Willard Eatery. At umorder na ako. Look at this. Itong mahaba, lumpiang toge. Ito mas maiksi ng konti. Yung Shanghai, ito yung sausawan natin. Punong-puno ng sibuyas. So, lalagyan mo daw to ng suka na parang manghang din. Sige, tikman natin tong Shanghai. I-dip natin. That's a really decent spring roll o lumpia. In fairness, marami naman karne sa loob. Super crunchy sa labas. May lalasan na parang carrots. And then, ito yung game changer. Yung suka nila, ang sarap. Parang may aromatics na rin siya. Tapos yung sibuyas, nagbibigay ng extra tamis. Oh. Yung mga ganito panagado dapat ilayo mo dahil baka maubos mo. Pinaka-mind-blowing lang dito, ang mind-blowing lang dito, itong malaking Shanghai na to, na punong-puno ng karne, 5 piso lang. Diba? Sige, punta tayo sa toge. So, ididip ko. Ayan. So, maraming sibuyas. Yan. Ano? Parang mas trip ko itong toge. And all of the bean sprouts. I mean, yung lutong sa labas nakakatulong din. And then, panalo lang din talaga yung dami ng sibuyas dito. Ang sarap. Parang yung klaseng lumpia na masarap i-partner sa kahit anong malamig na soft drinks. Dito sa Cebu, ang partner ng mga fried goodies is puso. Scoop ko yung maraming sibuyas, suka sa ating puso. Panalo. Alam mo, walang arte. Straight to the point. Yun na yun, lumpia, puso, at suka masarap na maraming sibuyas. Kita mo, tuloy-tuloy yan. Dahil kada minuto, hindi naubos yung lumpia nila. Kailangan mag-refill ni Kuya Willard. At it's a nice way para kumain ng mura na pagkain dito sa Cebu. Okay, huling food trip natin para sa ating super cheap street food tour dito sa Cebu. Ending nga natin ng bongga. Nandito tayo sa isang famous for peso siomai. Look at this, pare. Punong-puno ng chili garlic. Pero hindi lang basta chili garlic yan dahil may mga tidbits ng karne. Feel ko pork meat yan. Tapos yung sili nandyan. Sige, gawin natin. Kuha tayo dito ng kalamansi. Patakan natin. Tapos sabi, lagyan daw ng konting toyo. Sige, kuha dito sa gitna. Ang inert. Kuha that. 4 pesos siomai. Cheers. Oh, in fairness, ang sarap nun.
I mean, simple lang. Yung karne may konting tamis. Yung pinaka-chili garlic natin. Actually, wala siya ganong garlic, pero it's more on the sweeter side. Tapos may nalalasahan din ng mga tidbits ng karne nga. Pinakamaganda na drench na siya ng toyo. So, sobrang hydrated and juicy niya. Sobrang pang estudyante ng lasa. Ang sarap. Gusto ko tikman as is tong parang yung pinaka-chili garlic nila. Okay. Alam mo, kahit yun, lagay mo lang sa kanin, pwedeng-pwede na. Gawin, kukuha tayo dito ng puso. Ito, 5 piso lang to, no? Feel ko, late eh. Kunin natin 4 pesos na puso natin. Kuha ako dito ng siomay natin. Good luck sa kagat na to, ang laki. Cheers! So, mag-estudyante dito sa Cebu, na sobrang daming mong choices ang masasarap na Cebuano street food na sobrang abot kaya. Ito kung tutuusin, kanan to, 40 pesos, 10 piraso na. Meron din tayo ditong dalawang fried goodies. Try natin tong nguyong. Uy, makikita mo, meron siyang, sabi nila, mix daw to ng nyug, tsaka singkamas. Ito, feel ko ito yung nyug. Sige, i-dip natin sa ating sweet chili sauce. The past few years, may mga nakain ng nguyong. I'm really not a fan. Pero ito, masarap ha. Yung nyug niya, parang may natural sweetness na may kunting toasty, smoky flavor siya. Ultra thin, crispy siya. And then, samahan po ng sweet chili sauce na yun. Ito yung ating 30 pesos na adobo tawag nyo, no? Adobo ang tawag nila dito sa parang pork chop nila. Yung kuha tayo maraming sibuyas, tapos ilagay ko na yung ating puso. Ang sarap na to. Ang nipis lang, perfectly buttered, sobrang lutong. Yung karne malambot. Pinaka-marination niya, simple lang din, perfect partner pa yan. Yung sobrang aromatic na puso. So, idip mo doon sa toyo, suka, na maraming sibuyas. Kuha ko ng puso. Kuha ko dito ng siomay. Kuha ko dito ng yung pinaka-adobo natin. Idip na sa toyo, suka, sibuyas. Cebu, it's nice to be back at kumain ng mga murang pagkain nyo dito. Ibang klase talaga. Gusto magpasalamat sa sponsor ng video na to, ang Bay Hotel Cebu. Bay Hotel is a 4-star hospitality property located in Mandaue City, Cebu. It is a contemporary chic business hotel and culinary destination of one of the country's top business and leisure destinations. Bilang isang frequent traveler sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, I made sure ko na yung hotel na pag-i-stayan ko ay maganda, komportable, tsaka accessible sa lahat. Dito sa Bay Hotel, kompleto. You have the very relaxing na kwarto, may isang full-fledged na fitness center, at amazing na breakfast, lunch, and dinner buffet. Kaya kung pupunta kayo ng probinsya ng Cebu, masasuggest ko, marirecommend ko ang Bay Hotel Cebu sa Mandaue. Okay pare, dito nagtatapos sa ating super cheap street food tour dito sa napakagandang probinsya ng Cebu. Isa lang masasabi ko, dito sa Cebu, hindi ka magugutom. Kung meron ka mga 40 pesos, 50 pesos, kahit nga 5 piso makakabili ka ng Shanghai. Kumbaga street food dito sa Cebu, parang nilaan nila para sa mga estudyante, para sa mga wala ganong budget. Rigid sa lahat, hindi nagsasuffer yung lasa, hindi nagsasuffer yung quality. Maraming salamat sa panonood si Chewy dito sa Cebu. Nagsabing stay safe. It's a good night and goodbye. Bang! Kasi tayo ng unang super cheap street food na okay pare, dito nagtatapos ang ating super cheap street food tour dito sa Namakara. Okay ba yun? Okay. Magkano sweldo mo ka doon? Secret. How much do you save? Wala. Lights on, lights off. Syempre, both. Okay, tara.